Kung kailan malapit na po ang Semana Santa at inaasahang maraming babiyahe, nagtaas po ng pamasahe ang ilang shipping company dahil sa patuloy na gulo sa Middle East. At may ilang biyahe rin ng barko na nagbawas muna ng mga biyahe para raw makatipid sa krudo. Nakatutok si Darlene Kai. Sa kapuluang gaya ng Pilipinas na marami ang umaasa sa mga barko, masakit para sa ilang pasahero ang pagtaas ng pamasahe ng ilang shipping company. Sa Cebu City, nag-anunsyo ng pansamantalang fare increase ang ilang shipping company. Merong epektibo ngayong araw, meron ding simula ngayong Lunes. May mga anunsyo rin ng pansamantalang suspensyon ng ilang biyahe bilang pagtitipid sa krudo. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, bagamat karapatan ng mga operator na ayusin ang kanilang mga passenger at cargo rate alinsunod sa Republic Act 9295, may patakaran dapat para rito. Pwede ang hanggang 20% na taas pasahe pero sa gitna lamang ng krisis at dapat maaga ang pag-abiso. Kailangan po nila na inform ang Marina at ang publiko. Kailangan po ng publication pag ang trading route ng isang barko ay sa interregion, dapat yung mga affected na mga regions ay kailangan po nilang magpaskel doon ng mga new rates po nila. 2 weeks po ang requirement ng publication for upward rate adjustment. At bukod sa taas pasahe ayon sa Marina, dapat mag-abiso rin agad ng bawas pasahe ang mga shipping firm oras na magbawas presyo ang krudo. Kailangan din po nilang mag-post ulit ng adjusted rates. Ito na po yung bumabang rates pero it will take effect immediately. Sa Batangas, may shipping company na magtataas ang pamasahe sa Roro sa rutang Batangas-Calapan simula March 23. May taas pasahe rin sa iba pang ruta. Maaga man ang abiso, dismayado pa rin ang ilang pasahero sa Batangas Port. Masyado siyang mabigat sa bulsa pero wala namang choice. Ang jeepney driver namang si Jesus nag-aalala sa pag-alagwa ng presyo ng petrolyo. Noong isang linggong araw, 500 piso kada araw na agad ang natapyas sa arawan niyang kita. Ano pa raw ang matitira kapag may panibagong dagdag singil? Tigil muna biyahe pag hindi na kinaya. Dahil? Wala nang kikitain yun. Apply muna sa ibang trabaho kung anong pwede. Ang grupong Manibela ipoprotesta sa linggong ito ang patuloy na taas presyo ng langis. Kung ganito po lagi ang pahayag ng ating gobyerno nang wala pong solusyon na nakikita, kasi parang inaabangan na lang natin na tumaas at pasanin yung hirap nitong dulot ng giyera sa Middle East. Sabi nila, panahon na raw para sa pisong provisional fare increase. Bakit pa naman kami bibiyahe, mamamasada kung malulugi lang din naman po kami. Sana maunawaan ito ng ating mga kababayan. Okay lang kasi malulugi naman yung mga driver natin kung hindi sila magtataas ng pamasahe. Mabigat din po kasi wala naman kami magagawa. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga oil company para sa pagpapatuloy ng fuel discount program sa mga motorista, lalong-lalo na sa mga PUV driver, TNVS driver at delivery riders. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Patuloy ang pag-uwi ng mga Pilipinong naipit sa gitna ng krisis sa Middle East. Isang kababayan naman natin sa Qatar ang sugatan ng tamaan ng shrapnel. Ang Department of Migrant Workers naglabas ng babala sa mga tripulante para iwasang dumaan sa Persian Gulf at Strait of Hormuz. Nakatutok si Jamie Santos. Gumuhit ang mga missile ng Iran sa ere ng West Bank at Jerusalem sa ikalawang linggo ng pakikipagpalitan nila ng atake sa Israel at Amerika. Ang mga pag-atake pilit na sinasalag ng puwersa ng Israel. Dumadagundong din ang mga pagsabog sa Lebanon. Bago yan, tinarget ng Israel ang ilang bahagi ng Central Beirut kung saan isang apartment ang tinamaan. Mahigit 200 na ang nasawi sa Lebanon simula nang mag-airstrike ang Israel sa mga lugar na kontrolado ng grupong Hezbollah. Kasunod yan ng pag-atake ng grupo sa Israel bilang ganti sa pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran. Babala ng Israel sa gobyerno ng Lebanon, patuloy na madadamay ang buong bansa kung hindi nila makokontrol ang Hezbollah.
Ramdam din ang tensyon sa iba't ibang bansa sa Middle East, tulad sa Kuwait, kung saan nasunog ang gusali ng Social Security dahil sa drone attack ng Iran. May mga napinsala ring infrastruktura sa Dubai. Ngayong araw, balik bansa ang 61 OFWs mula Dubai, UAE dahil sa nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Sa Doha, Qatar, isang Pilipino naman ang nasugatan ng tamaan ng shrapnel mula sa na-intercept na missile. Ligtas na ito at nagpapagaling. 29 na Pilipino ang pansamantalang pinatuloy sa mga temporary accommodation matapos lumikas mula sa kanilang tirahan dahil malapit ito sa mga danger zone. Sa Tel Aviv, 35 Pilipinong pilgrims at turista ang tinulungan ng embahada para makatawid ng border patungong Egypt at Jordan. Patuloy ang repatriation efforts ng gobyerno sa mga Pilipinong turista na stranded sa iba't ibang lugar sa Middle East. Sa ngayon, 82 sa mahigit 100 stranded na mga Pinoy sa Jordan ang pauwi na ng Pilipinas. 31 Filipino tourist ang nasa Amman pa. Samantala, pinirmahan ni Secretary Hans Kakdak ang Advisory No. 11 Series of 2026 na nagtatakda sa Persian Gulf at Strait of Hormuz bilang War Risk Operation Area o War Risk Zone. Ang mga tripulanting Pilipino po, particular sa mga ship owners na nagdadala ng tripulanting Pilipino ay hindi po inaasahan na nandoon sa area na yon or else bigyan ng right to refuse sailing ang ating mga tripulanting Pilipino at hanggat maaari iwasan itong bahagi ng mundo na ito gawa ng napakadelikado po sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Nagkatensyon sa kilos protesta ng mga militanteng grupo ngayong International Women's Day. Sinubukang makalapit ng mga ralista sa US Embassy. Hinarang po sila ng mga pulis at panawagan ng mga ralista ang pagwawakas ng giyera sa Middle East at pagsugpo sa pambabastos sa kababaihan. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pagbati at papuri si Pangulong Bongbong Marcos para sa kababaihan. Tiniyak niya ang anyay commitment ng administrasyon na napakikinggan, iginagalang at nabibigyan ng kapangyarihan ang kababaihan. Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte na magkaisang itaguyod ang isang kinabukasan kung saan ang bawat Pilipina ay may dangal na mamuno at ang mga babae ay may oportunidad at hindi lamang mga tungkulin. Walang lusot kay MMDA General Manager Nicolas Torre III maski ang kanyang misis na nagkaroon ng paglabag sa batas trapiko. Sa social media, ibinahagi ni Torre na lumabag ang kanyang misis sa number coding scheme. Nahuli raw ang kanyang misis sa pamagitan ng no contact apprehension. Pabiro sabi ni Torre, hindi lang siya general manager, general payer din dahil siya raw ang nagbayad ng 500 pesos sa multa ng misis. Wala umanong sinisino ang MMDA at kahit ang kanyang misis kailangan dumaan sa tamang proseso. Biro pa ni Torre, impound na ang kasunod kapag lumabag ulit ang kanyang asawa. Nagkita po sa Malacanang sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at si Chris Aquino. Naghanda ng home-cooked lunch ang unang ginang para sa belated birthday celebration ni Chris sa Bahay Pangulo. Inorganisa ito ng designer na si Michael Leyva na kapwa-kaibigan ni na Mrs. Marcos at ni Chris. Ito ang unang pagkakataong nagkaharap muli ang Pangulo at si Chris sa loob ng 31 taon. Matapos siyang makapanayam ni Chris sa isang palabas noon. Ang kwento ng First Lady, related siya kay Chris at mag-asawa ang tiyahin ng First Lady at ang tiyuhin ni Chris Aquino. Nakaranas ng mataas sa heat index o ramdam na init ang ilang lugar sa bansa. Sa Dumangas, Iloilo, ramdam ng ilang magsasaka at tricycle driver ang init ng panahon. Ayon sa Pag-asa, nasa 40 degrees Celsius ang damang init doon dahil isang coastal town ng lugar. Nakaranas din ng 40 degrees Celsius na heat index sa mga residente sa Cotabato City. Ipinasilip ni David Licauco ang kanyang training para sa sinalihan niyang International Indoor Fitness Competition. At syempre, kumasa rin ako sa kanyang training. Narito ang aking chika. Mula nang mag-post si David Licauco ng kanyang first ever indoor fitness competition sa Taiwan kamakailan, maraming naging interesado sa bagong fitness trend na ito. Sinamahan ko ang pambansang Ginoo sa kanyang training para malaman kung gaano ito
ka-challenging. Bakit importante warm-up? Para di ka ma-injured. Hindi pumayag si David na kwento lang. Dapat may immersion din daw ako. Yan, o, isa pa. 5 reps. Yes! Nakasabay pa namin sa training si Sparkle star Vince Maristella. I was bored with the gym, lifting lang. So, naganap ako ng training na with purpose. Pare-pareho ang format ng race kahit saang parte ng mundo. Di tulad ng triathlon, di na kailangan ng special skills tulad ng swimming at biking. Dito, kailangang makumpleto ang 8-kilometer running. At may 8 workout stations na kailangang daanan. Kabilang na dito ang lunges na may hawak na pabigat. Meron ding burpees with broad jumps. Ang pagtulak ng sled na may weights. Challenging din ang sled pulling. Lalo na kung may kasamang intriga. Sino iniisip mo? Wow! Totoo. Hinila ko pabalik sa akin. Oo, hinila mo pabalik sa'yo. Sino? Is there a letter A? Huh? Is there a letter A? Mahirap din ang ski erg at rowing. At ang pinaka-challenging kay David, ang wall balls. No age limit daw ito. Pero dapat kumonsulta muna sa doktor para siguradong safe kung magsisimula na nito. Mahirap naman talaga siya. Challenging naman talaga siya. Hindi siya yung parang usual na weights, buhat-buhat. Pero again, lahat naman nagsimula sa mahirap. And then eventually, mas dadali siya ng dadali. Ang goal daw ni David, to be better and achieve balance. Magandang mind conditioning din ang workout para sa kanya. It's some form of meditation for you. Yes, kasi yun lang yung ginagawa mo at one time eh. Out of 2,500 racers, nag-number 50 si David nang sumali siya sa Taiwan. At kauna-unahang Pilipino na nag-place sa Open Division. Goal daw ng pambansang Ginoo na makatungtong sa top 3 podium representing the Philippines. David, what motivates you? I feel like para how you do one thing is how you do everything. Sa business, sa pag-aarte, para medyo chill lang ako. So parang gusto ko na sa lahat ng aspeto ng buhay ko, na-challenge ako. May chine-chase pa rin ako. Excited at more than ready nang sumabak sa mga action scenes ang cast ng bagong Kapuso action drama series na Firewall. Narito ang aking chika. Action-packed na seryeng puno ng puksaan laban sa mga naghahasik ng kasamaan gamit ang internet. Yan daw ang dapat abangan sa bagong seryeng Firewall na pangungunahan ni Kylie Padilla, Miguel Tan Felix, Kailin Alcantara, Jack Roberto at Buboy Villar. Kasama rin nila sina Rojon Cruz, Rafael Landicho at marami pang iba. First time daw ni Kylie na gumanap sa isang action series. Pero excited siya dahil magagamit siya ang favorite pastime niyang firing. At makakasama niya si Kylie na itinuturing niyang girl crush. I was intimidated kay Ate Kylie kasi even though she's very feminine looking, like super ganda po niya, but angas talaga eh. May intimidation po ng onte. Pero ngayon po wala na. It's just, actually ngayon parang sister/mom yung relationship namin. Si Rojo naman, mula sa pagkapanalo sa Stars on the Floor last year, lulundag naman ngayon sa mga eksena na may bitbit na baril. Nandiyan naman si Kylie. Siya yung mag-guide sa amin sa mga action scenes. Ready naman tayo. Tsaka, yun nga, as a dancer din, pag may mga tuturo ng mga fight scenes, kaya naman natin ma-pick up. Balik action series din ito para kay Miguel matapos bumida sa Voltes 5 at mga batang riles. Pero bago raw mapanood ang Firewall, may aabangan tayong action pasabog mula sa Kapuso Star. Meron akong isang surprise ngayong April ipapalabas. Sobrang excited na ako. Nakita ko yung material. Masasabi ko lang, in-effortan. World class siya. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. Eto mga kapuso, hindi po mga naka-jersey o kaya sports attire ang mga naglaro sa isang basketball match sa Talian Mountain Province. Ang mga manlalaro nakasuot ng bahag. Yan po ang bahagketball na bahagi ng kanilang pista na Ayowing Di Lambak EdTadyan Festival.
Di lang basketball skills ang ipinamalas sa mga manlalaro, kundi maging ang kultura ng mga iguro.